Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari. Nako. Eto na nga, alam nyo ba mga pare, eto ang napansin ko sa mga nangyari o dun sa kahapong parang sorpresa ni BP Sara, panggugulat ni BP Sara sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo mga pare. Kasi isipin nyo, out of nowhere, bigla na lang siyang nagsalita na tatakbo akong presidente. At may mga nagulat, may mga nabigla, may mga iba, halo-halo ang emosyon. Pero alam nyo mga pare, ang nakita ko dito, yung taong bayan parang nagkaroon ng pag-asa. Biruin nyo, ang daming comments, ang daming naiyak, ang daming, alam mo yon, ang daming parang naantig ang puso na masasabi natin na may pag-asa pa pala. Yun ang mga sinasabi nila, may pag-asa, go BP Sara, kaya mo yan, nandito kami lahat. Kumbaga, wala pa yung wala pa yung declaration ng eleksyon o wala pa tayo sa punto na mangangampanya para sa eleksyon, pero ngayon pa lang alam na natin kung sinong panalo at gagawin nga ng mga demonyong to ang lahat para nga naman si BP Sara alam mo na, pwedeng ma-impeach. Pero mga pare, eto, ang ganda ng paliwanag dito ni isang malupit na professor, si Prof. Malu Tikia, na ito yung diskarte ni BP Sara. Kasi noon, ano lang siya lagi lang siyang inaatake, lagi lang siyang tumatanggap ng mga atake sa kanya at kitang-kita naman natin kung sinong umaatake, yung palengkera dyan sa Malacanang na si Auntie Claire. 'Di ba? Kumbaga pag may tinanong sa kanya na hindi naman related dun sa mga Duterte, talaga namang atake. Papunta sa mga Duterte yung bigay. Yung bitaw ni Auntie Claire. Ang weird, 'di ba? Tinatanong ka kung anong ginagawa ng Pangulo, pero bumabanat ka sa mga Duterte. Anong klase namang tao yan? Pero alam nyo mga pare, may mga lumalabas na video ngayon patungkol dito kay Auntie Claire na gusto ko yung war on drugs. May sinabi siya na gano'n. Alam nyo mga pare, yung mga ayaw sa war on drugs, sila yung mga demonyo. Ako ayoko ng masama yang patayan. Pero yung papatayin mo yung mga kriminal na gumagahasa dito sa mga kababayan natin, na mga inosenteng bata, putang ina ninyo. Talaga namang gugustuhin ko yang mamatay ang mga kriminal na yan, mga addict na yan, mga pusher na yan, o kung ano-ano pa man. Mas okay yun para sa akin. Kahit masama, sa tingin ko, sa tingin ng iba, sa mata ng Diyos, masama pumatay. Pero mas gugustuhin ko na yun kaysa naman maglipa na yung mga yan. Mas gugustuhin ko na yung panahon ni Pangulong Duterte na takot yung mga yan kaysa ngayon na pakalat-kalat kung ano-anong ginagawa ng mga tarantado. O, di ba? O, isipin nyo yan. Kanino kayo, anong gusto nyo? Malaya tayo o yung payapa tayo na naglalakad sa kalsada ng madaling araw? O yung takot tayo na umuwi na ng alanganing oras? Diba? Alam mo na kagad doon pa lang sa kaya nga yung mga Pilipino at ang buong Pilipinas gustong-gusto o umiiyak na nananawagan sa pagtakbo ni BP Sara dahil nga naranasan natin yung panahon ni Pangulong Duterte na hindi tayo takot. Komportable tayo, hindi tayo kinakabahan sa paglalakad natin sa kalsada. Gusto natin ulit yun, di ba? Aminin niya natin, kayo, kung ayaw nyo doon, di kayo. Ako gustong-gusto ko yun. Naglalakad ako sa madaling araw, pumalabas ako na hindi nag-aalinlangan. Ngayon po, pag lumabas ka, kailangan may dala ka kutsilyo Oo. Bakit? Kasi nga naman, baka pagtripang ka dyan bigla, putyang inang yan. Bibili ka lang sa 7-Eleven, putya, mapapaaway ka pa. Dahil sa dami ng addict ngayon, mura na ang droga ulit ngayon. Ayan yung mga bagay na nami-miss natin noon kay Pangulong Duterte. At ngayon nga, 'di ba? May binanggit si Pangulong Duterte, ingat kayo diyan sa anak ko na 'yan, maldita 'yan.
Mas matindi pa yan sa akin at hindi lang si Pangulong Duterte ang nagsasabi niyan. Ganun din si Mayor Baste. Ay grabe talaga yung kapatid ko na yun. Kung alam niyo lang yung napag-usapan namin dun. Excuse me. Kung alam niyo lang na grabe yung kapatid ko na yan. Talaga naman, iba talaga yan. Magkaiba talaga kami. At ngayon nga mga pare na nag-declare na si VP Sara ng pagtakbo niya sa 2028, marami nang nangangatog at ang tingin ko rin dito, ito yung ano niya, ito na yung offense niya. I mean depensa niya dun sa mga umaatake sa kanya kasi 'di ba may umuurong o may gumugulong na naman yung mga impeachment niya laban sa kanya. Naku po, ala, grabe. Ito mga pare. Panoorin natin tong yung kay Prof. Malu para paliwanag natin ng mas mababaw kasi medyo malalim yung alam mo niyo na professor to ililipat natin sa lengguwahe na mas naiintindihan ng nakakarami. O panoorin natin 'to mga pare. Based sa history, 'di ba? Historically, yung mga maaagang nagdeklara, dinudurog eh. Case in point, si Manny Villar, si Jojo Binay, 'di ba? Maaga rin sila nagdeklara. Tingnan nyo, no, wala nangyari kasi binibigyan nyo parang ng ammunition yung administrasyon na durugin ka kasi nga kinokontra mo ang administrasyon. Ano sa tingin nyo, sabi nyo nga, VP Sara speaks her own mind, she doesn't mince words. Pero do you think that this early announcement is more for her favor because nga she's facing 4 impeachment complaints, or this is just so that the administration will scramble already and find their candidate para ayan, guguluhin ko kayo, bahala na kayo. Paano kayo tumatakbo po ang utak po ni VP Sara, or all of the above? Oo, tama yung mga sinabi mo, no? Unang-una, oo, sa kasaysayan, si Manny Villar at si BP Binay, dinemolish rin. Pero yung demolition na yan is like within the 18 months of preparation. Okay. Si BP Inday, na-demolish na, second year pa lang in office. Yun yung sinasabi natin. Kasi alam niyo yung panahon na si Binay na lang natatakbo ng presidente, 'di ba? Nung una talagang siya na. Siya na talaga yung alam natin na siya na yung susunod na presidente. Kaso andyan nga si Pangulong Duterte at eto nga hindi naman dahil lang kay Pangulong Duterte kaya si Binay talagang hindi nanalo. Ang ginawa kasi nila diyan, inatake na nila ng inatake, 'di ba? Yung nabalitaan niyo yung sa Makati, yung pinagagawa, lumabas yung mga issue ng mga Binay dyan sa Makati. So, talagang laglag ang Binay nun. Dahil sa pang-aatake nila, talagang pinagplanuhan nila. Pag ito tumakbo ng presidente, yayariin talaga natin to. Plus, tumakbo pa nga si Pangulong Duterte nun, kaya nga, wala na. Ka-Duterte na talaga ang punta. Now, ang sinasabi nito ni Prof. Malu, Tikia, na si VP Sara, inatake na. Nung pangalawang taon niya pa lang. Bakit? Kasi umalis siya doon yung nalaman ni VP Sara na nagkakaroon ng katarantaduhan dyan dito sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Ayun nga, di ba yung sa DepEd, yung hinihingian siya ng magkano ba yung sa amin dyan, di ba? Hinihingian siya tapos hindi siya sumunod doon. At dinagdagan nila ng 10 billion, hindi ko matandaan. Billion pala. Naging 15 billion yung budget ng DepEd. Na which is yung 10 billion, wala siyang hawak doon. Hindi niya hawak yun. Yung 5 billion lang para sa kanilang yung project ng DepEd para sa mga schools, di ba? So, doon pa lang, nakita niya na. Kaya nga, di ba, nag-resign siya bilang cabinet member ni Bongbong Marcos, bilang secretary ng DepEd. Nag-resign siya dyan. At dun sa pag-resign niya na yon, ayun na, sunod-sunod na yung atake sa kanya kasi alam nila na itong aling ito, hindi nila mabibilog. Kaya nga yan nag-resign kasi ayaw niya yung mga nangyayari dun sa loob na cabinet, ng gabinete. Diba? Kaya dun pa lang, threaten na sila, ay putya, hindi natin to mabibili. So kailangan nating atakihin to ng atakihin para pagdating sa susunod, lubog na to. Ang problema ang nangyari mga pare, mga banateros,
habang inaatake nila si VP Sara, lalong umaangat. O puta, yung umaataking administrasyon, lubog na lubog. Puta, nag-negative na lahat-lahat. Tangina, saan ka makakita ng presidenteng nag-negative? Puta, simula nung nabuhay ako, simula nung nagkaisip ako pagdating sa politika, putang ina, hindi pa ako nakakita ng presidente na nag-negative. Bumaba, oo. Pero never na nag-negative. Ewan ko, magsabi kayo mga pare kung sinong presidente ng Pilipinas ang nag-negative. Ito lang si Bongbong Marcos. Biruin nyo nga si Pangulong Duterte no. Kung ayaw talaga ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte o galit sila dun sa mga nangyayari o ginawa sa war on drugs, isipin nyo bakit sa huling taon ni Pangulong Duterte bakit mataas pa rin? O eto na lang kay BP Sara. Kahit na inaatake, binabato ng kung ano-anong piatos na yan. Piatos, Nova, Bicat, kung ano-ano. O tiyang ina, bakit ang taas pa rin? Kasi kita ng tao at alam ng tao yung ginagawang katarantaduhan ng gobyerno to. Hindi kami mabibilog. Hindi nyo kami mabibilog. Kaya nga kahit anong gawin nila, yan na. Pataas pa rin ang pataas ang rating ng Vice President. Biruin nyo, Vice President yan, halos na. Isipin nyo nga mga pare, di ba? Spare tire lang talaga ang trabaho ng Vice President. Bakit ang taas? Kasi kahit papano, kahit dun sa maliit na budget na binibigay nila, talagang nakakatulong o napupunta talaga sa mga Pilipino, nararamdaman. Putang ina, yung presidente natin, 4.5 yung confidential funds. Nagyabang pa ng flood control, putang ina, pero wala pa rin. Isipin mo yan, ha? Oh, 'di ba? Pero alam nyo mga pare, parang yung ginagawa ng administrasyong to, putang ina, parang pang binababoy talaga yung mga Pilipino. Isipin nyo mga pare, hindi man pinapatay nila ng literal, pero pinapatay nila ng paunti-unti. Paano? Doon sa paggawa nila ng substandard na flood control project at sa mga ghost project. Isipin nyo mga pare, hindi man nila pinapatay ng direkta, pinapatay nila ng konti-unti. Pag bumagyo, pag bumaha, puta, substandard yung ginawa nila doon. Pag nasira yon, sabog talaga yung yung flood, yung tubig papunta dun sa mga bayan. Talagang yayariin sila. Aware ang mga Pilipino, o sabihin na natin na kampante ang mga Pilipino nung panahon na yun kasi nga meron daw flood control project ang Bongbong Marcos, di ba? Ang administrasyong Marcos. Meron daw. So kampante, kahit umulan ng malakas, hindi kami aalis, hindi kami lilikas. Putyang ina, substandard, tas ghost project. Di lahat ng tubig sa mundo, nandun na. Diba? Umulan lang ng konti, sabog ang Pilipinas, baha ang Pilipinas. Buti sana kung mabilis humupa hindi. Putang ina, nagbababad talaga ng parang 2 araw. Yun doon namamatay ang mga Pilipino. Biruin mo, putang ina, kampante ka sa bahay mo na merong ghost project, merong flood control project ang administrasyon. So hindi ka matatakot na bahain kayo, pero nasira dahil substandard, boom, sabog. Patay ka ngayon. O di ba, ang daming namamatay dahil sa baha. O ano pa? O sabihin na natin, tignan yung kademonyo. Tignan nyo gaano kademonyo to mga yung gobyerno na to. Yan sa Congress na yan. Isipin nyo mga pare, yung pondo ng PhilHealth, imbis na ibigay sa mga Pilipino dun sa may sakit, fully nyo na yan, fully cover nyo na yan. Dapat kino-cover nyo na buong bill ng pasyente. Pucha, inuunti-unti nyo pa Diba? Lalo na dun sa mga may sakit, mga, nakawawa nga Biruin nyo, may namamatay sa cancer. Tapos, namatay na nga sa cancer yung tao, ang laki pa ng utang sa ospital, ang laki ng babayaran sa ospital. Sinong kawawa? Yung mga naiwan. Diba? Kaya nga sana, pakonsuelo na lang. Hindi ko naman sinasabi na kung mamatay, bayaran nyo na lahat. Hindi. Pakonsuelo nyo na lang doon sa mga Pilipino. Putang ina, hindi Kaya nga yan PhilHealth nagko-contribute yung mga Pilipino. Hindi naman lahat, eto mga pare sa tingin ko lang, hindi naman lahat na nagko-contribute sa PhilHealth,
nagkakasakit taon-taon. Hindi naman eh. So, maraming sobra yan. Maraming excess yan. Yung excess na yun, pwede ba nating ituon na lang dun sa mga talagang may mga sakit na nagkakasakit? Tapos pag nagkasakit yung nag-contribute, yun naman ang atupagin. Parang ang dali-dali naman yan eh. Putang ina ninyo kasi. So maraming sobra mga pare, maraming sobra dyan sa PhilHealth. Ang ginawa nila, kinuha at nilagay dun sa national budget na hindi naman dapat. Tapos nilagay nila doon sa mga allocation ng mga tarantadong congressman. O di ba? Paldo-paldo yung mga demonyo. O sinong kawawa? Yung mga Pilipino na umaasa doon sa PhilHealth na namamatay. Ganyan kademonyo ang mga tarantadong to, di ba? Kita nyo? Kung gaano kademonyo yung administrasyon to, yung mga congressman, yung dyan sa kamara. Putang ina, kinuhanan nyo pa yung para sa mga Pilipino. Kawawa naman. Wala na nga, hindi naman tayo lahat may pera eh. Kami nga walang pera eh. Diba? Pag nagkasakit ka talaga, kahit mayaman ka, ubos ka. Kaya nga, mayaman o mahirap, kailangan umaasa talaga dyan. Kaya nga sa Canada, biruin nyo, ang daming Pilipino sa Canada. Bakit? Kasi libre yung ano dun eh. Libre yung pagpapa-hospital eh. Bakit sa atin hindi natin kaya? Tapos lumalabas tong mga to, lumalabas yung mga budget, lumalabas yung pera ng mga Pilipino na trilyon-trilyon na ninanakaw lang pala. Eh kung nilalagay nyo yan sa health system natin, eh di po siyang ina, bongga na. Eh kahit may sipong ka lang, punta ka dun, libre ka naman eh. Diba kaya nga maraming, maraming Pilipino, maraming tao, marami sa ating mga kababayan na lalong lumalala yung sakit. Bakit? Kasi kahit may nararamdaman na, hindi pumupunta ng ospital. Bakit? Gastos lang yan eh. Oh. Eh kung libre yung yung papa-hospital, libre yan. O gamitin natin, libre naman, punta tayong ospital, pa-check ako kung talagang anong meron sa akin, bakit nakakaramdam ako ng ganito. O di ba? Ang ganda sana. Ang ganda sana nun. Eh di maraming Pilipino ang makikinabang o hindi na mapupunta o hindi nalalala yung mga sakit kung maaga pa lang nalalaman na nila kung ano yung pwedeng solusyon dyan sa mga nararamdaman nila. Hindi eh. Dahil nga takot at walang pera, hinahayaan na lang na amo na yan, iinuman ko lang ng paracetamol yan, okay na yan. So yun yung nangyayari. Kaya mas maraming Pilipino, maraming kababayan natin ngayon, maraming kababayan natin sa Pilipinas ang may malalang sakit. Bakit? Kasi nga natatakot na pumunta sa ospital dahil wala ngang pera. Diba? Tapos pag putsaka na yung ibang ospital pa dyan, ang daming masusungit. Ay lang yan. Pwede bang ayusin nyo yung pananalita nyo sa mga may sakit? Eh, huwag kayong dito. Putang ina ninyo. Yun, di ba? O, tuloy. Oo. So, doon sa pahayag niya, sinabi na nga niya na may isang linya na sinabi niya, sa unang ilang buwan pa lamang, nakita ko ang hindi pagiging tapat ng administrasyon. At alam kong babalikan ako sa impeachment. So, tapos pangalawa, meron rin siyang sinabi diyan na matagal siyang inaatake ng buong makinarya ng kapangyarihan. Pagkatapos, ang sinabi nga rin doon, marahil matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. So, meaning, durog na siya. Ano pa namang idudurog ninyo, di ba? So, parang sa akin... Ang paliwanag dito ni Professor Malu, wala pa, hindi pa siya nagde-declare na tatakbo. Durog na yung ito si BP Sara. So, ano pang dudurugin sa kanya? Wala na silang maibabato sa kanya. Kumbaga naubos na. Nag-declare ngayon to si BP Sara. O ano ibabato nila? Mary Grace Piatos ulit. Tapos confidential funds. Putya pa ulit-ulit na nga yun. Na sinabi na nga ng COA, malinis. Di ba? 3 years na malinis itong opisina ni BP Sara.
Gago kasi Kung gagamitin mo yung barometro ng kasaysayan, tama naman na maaga ka maghayag, talagang dudurugin ka. Ito hindi pa siya naghahayag, dinurog na siya. Oh, di ba? Kumbaga Di nating maghayag na tulos lang na. ako, ano Oo. pa ba namang itatapon mo sa akin? Kumbaga nating tulus na, so Nating go on the tulus na, offensive oo. na Yes. siya, no? Yes, yes, Also, oo, also tama. Prof, what do you think is the best and worst case scenario po dito sa kanya maagang pagdeklara? Well, ang best case scenario, malulusaw yung suporta sa impeachment. Ang best Okay. case scenario, makoconsolidate yung mga supporters niya sa baba dahil may leader na, may mukha na. Ang best case scenario na hindi naman niya talaga gusto ay may mga tatawid papunta sa kanya. Yon yung sinasabi natin. Eto, paliwanag ko lang na medyo mababaw. Yung sinasabi ni Prof. Malu na best case scenario, yung impeachment, baka mamaya matutunaw na yan, mga pare. Bakit? Kasi isipin nyo, pag dahil nagdeklara na siya natatakbo ng presidente, medyo alanganin na yung mga kalaban niya. Alanganin na yung mga, alam mo yon yung mga gumaganon, yung mga balimbing, na atakihin siya kasi sure win to eh. Sure win to. Alam natin lahat 'yan. Wag na tayong wag na tayong magkaila, wag na tayong makinig sa mga pauso ng mga katarantaduhan nila Llamas. Sure win na to. So, yung iba medyo maaalangan na ituloy o bumoto na ma-impeach to si BP Sara. Bakit? Kasi alam naman natin na ready to diyan sa pagdinig ng impeachment. Diyan sa impeachment niya. Ready siya, may mga ebidensya yan, may mga hawak yan. So once na yung mga umatake sa kanya o yung mga kalaban niya o yung nag-push ng impeachment nito ni BP Sara tumuloy at nanalo siya sa impeachment o masabi natin na hindi matuloy yung impeachment niya, putya, durog yung mga yun. Yari yun. Hindi na sila makakatawid ngayon dito kay BP Sara. Yari sila talaga. 'Di ba? Kaya nga yan si si Gadon sigaw ng sigaw tsaka diyan si Risa eh. 'Di ba? Kasi alam nilang wala silang pag-asa dahil dinali nila to ng dinali. Inatake to ng inatake, lalo na yan yung mga kupal na kongresista diyan. Inatake nyo to ng inatake. Ngayon, eto na yung ganti niya. Eto na yung bawi niya. Kasi once na hindi matuloy yung impeachment niya na alam naman natin na pwedeng talagang hindi matuloy dahil nga may mga hawak tong ebidensya yung kampo ni BP Sara, may hirapan na talaga sila. So, do or die na yan. Pag pinush nila to, at nanalo yung hindi siya na-impeach, yari sila. Wala na silang pag-asa. Yung iba medyo alangan na ngayon, yung mga alam mo yon, yung mga balibalimbing, ang dami niyan sa sa susunod na Marami yan. So, na sila, medyo iwas na sila. Putya, hindi na kami susugal diyan dahil pag nanalo ng presidente yan, tapos talaga kayo. Oh, 'di ba? Kaya nga yung iba kumakambyo na eh. Maaga pa lang, o 'di ba? Yung si Pam. Bahala na kayo diyan. Pero marami nang kumakambyo dahil nga sa announcement nito ni BP Sara at ang mga Pilipino nagkaroon ng pag-asa, parang nagkaroon ulit ng sigla kasi alam naman natin mga pare, nalubog na tong bansa natin eh. Putang ina, nakawan, krimen, droga, ano pa ba? Kaliwat kanan pambabatiko sa mga Duterte, pag nag-ingay ka, pag nagsalita ka sa laban sa gobyerno, dadalihin ka, sasampahan ka ng kaso. So, yun na. Parang sawa na yung mga Pilipino. Sawa na ang mga tao na makinig sa politika. Ngayon, nag-announce si BP Sara na tatakbo ko dahil para sa inyo. Patawad kasi nga hinayaan ko o tinulungan kong manalo si Bongbong Marcos. So babawi ako sa inyo at eto na nga mga pare. Kaya nagbubunyi ang buong mundo, nagbubunyi ang mga Pilipino sa pag-announce ni BP Sara na siya tatakbo, di ba? O, kaya yari na talaga. Ay, sa wakas. Ang saya.
At abangan nyo bukas mga pare, meron tayong special guest sa Vox Populi. Abangan nyo yan. Hindi ko sasabihin kung sino yan. Ha? Abangan nyo na lang. Okay? Tuloy. Okay? Na mga politiko, di ba? Ang best case scenario ay ang mga oligarchs Bibigyan siya ng sasabihin, pondo. Sandali lang, hindi seryoso na ito, di ba? So medyo mag-aalangan sila. Ayan, Bakit? diba? Kasi lahat ng surveys pinapakita na siya ang frontrunner. Correct, oo. Oo. Malaking bagay yon sa time series kasi kung ikaw ang frontrunner, oo, bumababa ng konti pero nakaka-recover. Malaking bagay yon. Oo. Ang worst case scenario, tapusin ko lang, no, ang worst case scenario ide-demolish pa rin siya. Ang balita ko, 2 months siyang ide-demolish sa House bago paakyatin sa Senado. Wow. Ano pa ba naman demolition ang gagawin mo? 'Di ba? Kumbaga sa English, pulp dry na. Yeah. And then you send the father abroad. Yeah, oo. So essentially wala siyang hahawakan kundi titindig siya sa sarili niyang lakas. Wala na. Durog na kasi talaga yan si si VP Sara, yung pagpapadala pa lang kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, yung pagdukot. Ano na yun, grabe na yun. Talagang, alam nyo, hindi ko alam kung saan ko narinig to, basta nagtatanim daw ng galit yan si VP Sara. Lalo sa mga demonyo. Pero ang worst case scenario, ang pinaka worst case scenario, patsugihin to, wag naman sana. Pero parang ayun ang naririnig ng Banateros, ayun ang naririnig namin na parang ipapatsugi daw to. Yun yung malala na talaga. Pero ready naman siya dyan. Pag ginawa yun, alam naman kung sinong gagawa nun. Diba mga pare? Kaya alam nyo, lagi lang tayong makibalita at alam mo yun, bantayan natin ang mga nangyayari sa Pilipinas dahil medyo exciting tong mga nangyayari dahil nga ito na si VP Sara na talaga tatayo na para sa Pilipinas at palakpakan dahil dyan. Maraming salamat VP Sara dahil nakikinig ka sa mga panawagan ng mga Pilipino. At panoorin natin to mga pare, next balita tayo. Pero meron yata akong dito teka lang ayun na pala yun. Ito muna yung kay mga fake news na kasi maraming fake news ang nilabas ng mga ilang mainstream media dito kay Sir Jack. Nako. Tinawagan ko nga agad humingi ka ba ng tawad sa nag-sorry ka ba? Parang wala akong narinig. Hindi ako nag-sorry kuya, sabi niyo sa akin. Wala akong sinasabing ganyan, mga fake news yung mga kupal na yan. Kaya dito tayo, ito SMNI. Humaharap na sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division o NBI-CCD ang social media personality na si Jack Argo. Ito yung detalyadong sinabi mismo ni Sir Jack. Yung iba kasi, dinadagdagan upang tugunan ang ipinadalang sabina kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng isang medical record na iniuugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag naman ni NBI Acting Director Angelito Magno, patuloy pa rin ang investigasyon sa vlogger. Si Cherry Light magbabalita. Hindi kinakabahan. Ito agad ang naging pahayag ng content creator na si Jack Argota na magtungo ito sa NBI Cybercrime Division upang tugunan ang sabina na ipinadala sa kanya ng nasabing ahensya. Ayon kay Argota, nagpaliwanag siya sa harap ng mga ahente ng NBI tungkol sa controversial na post. Anya nakita niya lamang ang nasabing medical record sa isang social media post dahil malabo umano ang dokumento at hindi mabasa, ipina-enhance niya ito sa ChatGPT. Nang luminaw na ang kopya, napansin umano niyang mali ang taon sa birth date ng Pangulo bago niya ito i-post. Gayunpaman, inamin ng vlogger na sinadya pa rin niyang ilabas ang nasabing content. Pinagawa ko na yun.
Para yung ever na, alam ko na mangyari, ever makasalan ako. Oh, mali naman yung Merkel. Hindi siya yan. Sa kabila ng issue, sinabi ng influencer na wala siyang paghihinayang sa kanyang ginawa at iginiit na wala siyang masamang intensyon. Oh, yung iba, yung sabi dun sa ibang media, sa TV5, sa ABS, nag-sorry daw. Gago talaga, putang ina, kaya galit na galit si Pangulong Duterte diyan sa mga ano na yan, mainstream na yan eh. Kasi hindi sinasabi yung totoo. Putsangin ng tong mga to, mga demonyo ang puta. O tapos pag yung vlogger o kaming mga lalo na yung mga DDS supporter yung mga DDS vloggers pag naglabas ng fake news kagad. Samantalang kayong mga mainstream mga demonyo kayo, hindi kayo fake news. Kapal ng mukha ninyo pala eh. Hindi magpatawa, makisabay sa uso o engagement sa social media. Kasi alam, kung nakapanaw sila sa akin, alam naman nila napapatawa lang ako. Pero may mali ako. Kasi nakaniwalag sa akin na lahat na may mali talaga ako. Dagdag pa ni Argota, hindi niya umano alam na peke ang medical record dahil marami na rin anyang nagbahagi nito online kaya nakisabay na lamang siya. Ito rin umano ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng sabina. Sa huli, aminado ang vlogger na may aral siyang natutunan mula sa insidente. Kailangan muna, 100% sigurado ka. Para hindi ka magkaganto. Kailangan gamit na muna ng utak. Alam, marunong ka rin naman, okay, makakatakas pa ako rito. Nilinaw naman ni NBI Acting Director Angelito Magno na ang pagpunta ni Argota kaugnay ng sabina ay upang magpaliwanag at sa ngayon ay wala pa umanong kasong isinampa laban dito. He honored the subpoena issued to him at nagbigay naman siya ng siguro statement siya doon. Under investigation pa naman yun. Ang ano lang is, sabi ko nga, it's always welcome to give his side sa lahat ng mga iniimbestigahan natin. Kasabay nito may paalala si Magno sa mga mahilig mag-share o mag-post sa social media, lalo na kung ang nilalaman ay maaring lumabag sa cybercrime law. Well, sa cybercrime law po kasi kasama yan. So, isa po sana nating pwedeng ipahatid sa ating mga kasamahan na yung pag-share ay mag-iingat-iingat din po. Kasi baka unknowingly ay maimbestigahan yung mga sineshare nyo dahil ito po ay violation ng ating batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Yun, di ba? Palakpakan. Lapit ni Sir Jack, no? Actually, kasama niya dapat ako dyan. Kasama niya ako dyan. Sabi ka, tumawag nga ako Sabi ko sa kanya, Sir Jack, prepare lang ako. Punta na ako dyan. Ano yun? Alas 8. So, alas 9 siya pupunta dyan. Sabi ko, kayang-kaya yan. Abot ako dyan. Alas 8. Sabi niya, hindi kuya, okay na to. Alam ko na to. Kaya ko na to. Sabi ko, sure ka, kaya mo na yan. Oo, kaya ko na to. Kasi nandito naman yung mga tropa natin sa SMNA. Kaya okay na ako dito. Kaya ko na to. Nung gabi, dapat sasamahan namin siya ni Master Judea. Kasi nung gabi, kumain kami sa MOA, sa Four Seasons. So, ano yun? Ang lalakas namin. Ang lalakas ng loob hotpot. Hindi naman pala kayang kumain ng marami, mga animal. Oh, yun. Ang dami nating tropa dyan nakilala dyan sa may MOA. Ang dami. Tsaka ang gulo. Ang gulo dyan sa lakad ng Anyway. So, ang sarap ng pagkain niya sa Four Seasons. Oy! Four Seasons Ano na to? Libre libre ang tawag diyan, advertise na to Baka naman. Anyway, so yan na. So hinarap talaga ni Sir Jack yung pero wag kayo pagpapaniwala doon sa mga post nung mga animal kasi sinasabi niya nag-sorry daw siya. Pagaling ka, ginaganon niya daw si si Bongbong Marcos. Wala naman siyang sinabing ganun Oh. Anyway, so eto mga pare, nag-aaway yung dalawang aso. Panoorin natin to dahil si Bam tsaka si Trillanes para magkakagatan na. Bakit? Kasi sinasabi ni actually hindi lang si si Trillanes ang pinagtutulungan tong si Bam alam mo na marami din ang umaatake sa kanya lalo na yung mga dilawan.
Sige, panoorin muna natin to mga pare tapos bibigay ko yung opinion ko about dito. Tinawag na bida-bida ni Uy. dating Senator Antonio Trillanes IV, si Senator Bam Teka lang, butang inang to ni Si Trillanes, no, nagsabi ng bida-bida. Pero putang ina siya yung pangunahing bida-bida. Alam nyo kasi, kaya ano to, kaya nagsasabi ng bida-bida to dyan kay Bam. Putang ina kasi nasasapawan na siya eh. Kaya, putang ina. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng mas ano to sa akin Kailangan mas sikat ako dito kay Bam. Kaya po siya, bida-bida to. Pero siya naman yung pangunahing bida-bida. Putang ina mo, hindi ka na nga nanalo dyan sa Caloocan. Putang ina, ang ingay-ingay mo pa. Animal. Bida-bida daw si Bam na tropa niya. Aquino matapos nitong sabihin na dapat dito sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa madugong Duterte drug war. Tanong tuloy ni Trillanes, nagpapapogi lang ba ang senador sa mga supporter ng pamilya Duterte? Nagbabalik si Mean Los Baños. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila, lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya, pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang Alam nyo, in a way, tama naman kasi ganun din yung gusto natin mangyari. Kung Pilipino ka, dito ka dapat litisin sa Pilipinas. Putang ina, pinadala nga dun Doon sa sinabi ni Bam na dapat dito litisin, talagang nandyan yan sa konstitusyon. Nasa batas yan na ang isang Pilipino na ay dapat dito litisin. Kaya nga wala na tayo sa wala na tayo sa hindi na tayo under ng ICC. 'Di ba? Kaya nga wala na 'yan. So dapat talaga dito walang hindi tayo hawak ng ICC kaya hindi dapat nangingialam yan dito sa Pilipinas. Pinapasok lang yan ng administrasyong Marcos para nga naman kasi nga ang lakas ng mga Duterte. 'Di ba? Ang lakas pa rin nung eleksyon yan. Kaya parang alam mo na 'yon, parang ginawa nila kay Pangulong Duterte, pinakidnap nila para mapanalo nila yung mga gusto nilang mapanalo ngayon nung eleksyon. Para hindi halatang nandaya sila. Pero alam naman natin, kasi nga 'di ba yung Duterte halos alam naman natin yung iba nga kay Pastor na nga lang nakakapagtaka kay Pastor Kibuloy na 42 lagi yung number niya. 42 lang ba siya lagi sa lahat ng region? Hindi po pwede 'yun. 'Di ba tumataas at bumababa yan. Kaya doon pa lang nakakapagtaka na ang ginawa nila, pinahina nila kunod pagdukot kay Pangulong Duterte para kunyari humina na ang mga Duterte dahil wala na si Pangulong Duterte. Yun yung pagpapalabas nila kaya sila nakapandaya ng ganyan. At para magmukhang legit, 'di ba? Now, sinasabi ni Bam Aquino na talagang dapat dito yan litisin. Diyan sa part na yan, okay tayo dyan. Okay yan. Na yun naman talaga dapat bilang isang Pilipino. 'Di ba? Yun naman talaga dapat. Ngayon, syempre, itong si Trillanes, atake yan. Dahil nga mga Duterte ang pinag-uusapan, talagang magsasalita at magsasalita yan. kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV Tropa yan Aquino yan, dilawan yan si Trillanes. sa sinabi niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war. Pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague.
Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi O, di ba, Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya Si ng mga Heidi, biktima ng tangina, EJK pangit na tanga kung pa eh. dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukan kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going yung to EJK victims. mass. Answer it. We have a statement already. On cam, sir. Your reaction, sir. We have a statement already. Pakibasa na lang yung statement natin. Pero sa mga oras na ito, wala pang natatanggap na statement mula sa kanyang opisina ang Senate reporters. Si Senator Risa Hontiveros naman, na kaalyado ng senador, suportado ang kaso sa ICC. Hahayaan na lang daw niya na si Aquino ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang Eto, nakaitim si BP Sara, nakaitim din siya, gaya-gaya ang animal. posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl at iba pang mga EJK arte mong gago. victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya. Bagamat hindi pa raw niya nababasa ang post si Trillanes laban kay Senator Bam, itinuturing daw ni Hontiveros na kaalyado ng oposisyon ang dating senador. I do consider him Magkakakampi naman kayo, an mga ally tanga. and a friend. Kaya binibilang ko siya at kanyang partidong Magdalo sa hanay ng oposisyon. Sa ngayon, nakafocus daw ang oposisyon sa reformation. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. So yan yan mga pare, alam nyo, ang masasabi ko dito kay Bam, medyo umaano na to, umaano na, alam mo yon yung lumilin na, lumalayo na dyan sa mga kupal. Pero hindi tayo hindi natin sinasabing gusto natin. Tama yung sinabi niya, oo. Pero malamang meron din tong purpose, meron din yan dahilan kung bakit siya nagsasalita ng ganyan. Parang kumakampi siya sa mga Duterte. At huwag kayong, alam nyo na, syempre, yung mga yan, alam nating malakas ang mga Duterte, kaya maglilipatan na yan. Lalo pa ngayon, na nag-declare na si BP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028. Kaya, unti-unti na yang maglilikuan, mag-u-turn na yung mga tarantado na yan. Kaya nga, yung move ni, yung move ni Bam, medyo matalino eh. Matalino eh kung ikaw iisipin mo, bakit na siya, mapapaisip ka bakit bumabaliktad na siya, bakit na siya nagsasalita ng ganyan. Kasi nga alam naman natin na sure win si BP Sara. Kaya good move to sa kanya yung parang lumilin siya o yung kumakampi siya o nagsasalita siya para sa mga Duterte o yung gusto niya mangyari dito nga litisin si Pangulong Duterte, medyo good move to. Pero hindi pa rin, dilawan pa rin. Balimbing at balimbing pa rin yung mga yan. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes. Paring RJ po sa Facebook at Paring RJ Paring RJ TV sa YouTube at Paring RJ Banateros sa aking TikTok. Vox Populi every Saturday 6 to 8 p.m. SMNI DZAR 1026 sa YouTube, Banateros 2.0 sa Facebook. Ayan, maraming salamat po mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.